mamamatay naman ang bulati nito. Sa Amerika, base sa isang pag-aaral, lumalabas na mula 24 katao na may ganitong sakit, 22 sa kanila ay niluto ng ustang baboy. Kaya huwag kayong magluluto ng ustang baboy. Ayan po, tingnan ninyo ang mga sakit na nakukuha natin sa baboy. Sa mata, nagkakaroon ng akala mo bulati. Sa paa, sabi ninyo, yung ano lang ninyo, yung ugat ninyo na gano'n na. Hindi po, yan po isa niyo ng pagkain natin ng baboy. Dahil sa pag-aaral ng mga scientist, may isang uod na nakukuha sa katawan ng baboy, na ito po ay sinubukan na nilang ilagay sa 0 degrees na init, hindi po namatay. Nilagay nila sa 0 degrees na lamig, hindi rin namatay. Ang ginagawa ng uod kapag siya ay pinainitan, naglalabas ng malagkit na likido, ay binabalot niya sa kanyang sarili. Ayon sa research ng mga scientists, 40 years, kung halimbawa 40 ka na ngayon, pagdating ng 80, pag nabuhay ka pa, ay doon mo na mararamdaman kung anong lahat ng klase ng sakit na mararamdaman mo na nagmumula sa baboy. Ayan po, napakalinaw ng baboy na karumal-dumal. Nagmula po sa Biblia, hindi po yan nagmula sa Quran. Pero sa Quran, sinasabi ng talagang bawal kainin ng baboy. Sa Leviticus, pangalawa na po yan, ang una sa Isaiah, pangalawa sa Leviticus, pinagbabawal din na kainin ng baboy. Ang baboy, biyak niya ang kuko, ngunit hindi naman ngumunguya sa pagkain mula sa sikmura, kaya hindi ito dapat kainin. Huwag kayong kakain ng karne, niihibo man ng mga patay na hayop na yan, marurumi yan para sa inyo. Bakit tayo kumakain ng baboy? Sabi nila, masarap. Yun na nga po. Masarap ang bawal. Sa sobrang sarap, hindi natin alam tayo ng pala napapahamak. Ito po, ang isang napakalinaw na nagmula sa Biblia, kinonfirm ng Quran, bawal po kainin ang baboy. Kung sa unang kasulatan na ipinadala kay Propeta Jesus na Injil, ay pinagbawal niyang kainin ng baboy, si Propeta Jesus na po nag-utos nun. Na inutos sa kanya ng Diyos na sabihin sa tao, bawal kainin ng baboy. Ganon din po sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi na bawal kainin ng baboy. Ang sabi sa Al-Maida 5:3, ang pinagbabawal sa inyo bilang pagkain ay ang mga hindi kinatay, sapagkat yung dugo nun ay marumi. Kaya pinagbabawal na hindi kainin yung kinatay. O yung usang namatay tapos sakat gamit double din na. Hindi na may lalabas ang dugo. Diba? Baboy at ang karne na kinatay bilang alay sa iba pa, maliban pa kaya na. Pasensya